Sa ilang sandali ang dambuhalang kamao ng Iron Giant ay tumama kay Kim. Sa isang iglap, ang lakas ng hampas ay sumirat pumatay sa kanya. Lumabas ang isang system message na nag-aanunsyo ng kanyang kamatayan, nakalatag sa lupa ang kanyang walang buhay na katawan. Si Patton ay tumingin sa kanya ng may pagkadismaya, hindi makapaniwala sa nangyari at sinabi na hindi niya maisip na ito ang parehong tao na nakipaglaban sa Goblin kahapon, ngunit ngayon ay natalo ng ganito. Si Yoon-hyuk, na may malamig at walang ekspresyon na mukha, ay hindi pinansin ang pagkamatay ni Kim at nag-shrug, napansin niya rin biglang nagsara ang gate sa likod nila. Malubha ang boses ng matandang lalaki nang ipaliwanag ang sitwasyon, hindi nila naunawaan ang dungeon. Napakabihira para sa isang nakatagong dungeon na lumitaw mula sa isang standard raid, ito ang dahilan kung bakit nakaharap nila ang isang level 40 na Iron Giant. Tumigil siya sandali at may malungkot na tono, nagsabing wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban, kung nais nilang makalabas. Matapos nito, ang katawan ni Kim ay nagsimulang kumibat at nagising sa isang sigaw ng sakit, labis ang kanyang pagkabigla. Hindi makapaniwala si Kim kung paano siya namatay sa isang atake. Kahit lampas na siya sa level 30, bigla niyang napagtanto na nakalimutan niyang gamitin ang kanyang 26 na stat points, na tiyak na makakatulong sa laban. Naalala rin niyang hindi niya na-summon ang goblin bago siya namatay. Nanghihinayang siya sa kayamanan na halos abot kamay niya na at sinisisi niya ang goblin sa hindi mabilis na pagtugon. Matapos nito, ang leader ng Everton Guild ay sumigaw na simula na ang pag-atake, hindi makapaniwala si Kim nang marinig na nakahanda pa rin lumaban ang Everton Guild kahit alam nilang malakas ang halimaw. Agad na inilunsad ni Jeon ang kanyang espesyal na skill, Wind Arrow, na nagdoble sa bilis ng galaw ng lahat ng miyembro ng team. Sina Yoon-hyuk, ang Shadow, at Min Song, ang Speedmaster, ay dumiretso sa Iron Giant, naghahanda sa kanilang atake. Mabilis na nagbigay ng utos ang matanda. Pinapante sina Yoon-hyuk at Min Song sa unahan para tuklasin ang mahihinang bahagi ng halimaw. Tumama sila ng sabay gamit ang sequential slash na binubuo ng 16 na sunod-sunod na atake. Paliwanag ng matanda na bawat halimaw ay may mahihinang bahagi. At kung tatama sila ng sapat, makikita nila ito. Matapos ang pag-atake, napagtanto nila na wala silang damage na naibigay sa halimaw. Naisip ni Yoon-hyuk na may dalawa lamang itong dahilan, maaaring sobra ang depensa ng halimaw o may nakaligtaan silang detalye. Ang Iron ay umungol sa galit, pinatutunayan ang kakaibang lakas nito. Tumalon si Yoon-hyuk gamit ang Peerless Blade. Ngunit kahit malakas, walang epekto, dito niya napagtanto na may passive skill ang halimaw. Ito ang Hatred of the Weak, na nagwawalang bisa sa kahit anong atake na mas mababa sa 5% ng kabuuang HP nito. Napasigaw si Patton sa galit, sinabihan si Yoon-hyuk na siya lamang ang makakagawa ng damage sa level 40 na halimaw. Ngunit hindi sumang-ayon ang matanda, sinabi na may mas higit na malakas na kakayahan si Jeon na kayang magbigay ng isang malaking damage gamit lamang ang isang atake. Matapos nito lumapit si Jeon at inihanda na ang kanyang final death arrow. Napansin ito ni Patton at nagulat sa lakas ng skill na ito, kaya't ginamit niya ang war cry para hilahin ang atensyon ng halimaw sa kanya upang makapaghanda ang babae. Samantala, si Kim, habang nakahiga sa lupa, ay nanood sa tensyon at frustration. Tinatawag si Patton na tanga dahil tinawag pa nito ang halimaw sa halip na tumakas. Dahil dito, ang monster ay nagdulot ng matinding pinsala, ngunit nakayanan nito ni Patton. Pinagsaluhan nila ng matanda ang pinsala gamit ang pain split. Namangha si Kim sa koordinasyon at lakas ng grupo, iniisip kung ito ang tunay na lakas ng isang mahusay na guild. Ngunit nagalit siya dahil habang patay siya ay hindi siya makakatanggap ng karanasan at rewards. Ngunit habang nakatuon ang atensyon ng halimaw kay Patton at aakma na sanang umatake ay bigla itong tumigil. Nagtataka si Patton kung bakit ito biglang tumigil dahil sa pagkakaalam niya ay ginamitan niya ito ng aggro. Ngunit biglang lumabas ang isang sistema na ang halimaw ay nagpalit ng target. Napalingon pala ang halimaw dahil sa pagkabuhay muli ng ating bida matapos nito gamitin ang baon niyang Healing Stone.
kaya't nagpakawala ng AoE attack ang Iron Giant, at direktang tumama sa mga miyembro ng Everton Guild, dahilan upang maubos ang mga buhay nito. Habang nawawala ng buhay ay minumura ng mga ito si Kim at sinisisi sa nangyari. Nang masaksihan ni Pat Ayon ang sinapit ng kanya mga kasama ay hindi ito makapaniwala, dahil sa bilis ng pangyayari. Galit na galit nitong minura ang halimaw at naghahanda upang umatake. Nais pa sana siyang pakalmayin ng matanda at pinaalala na hindi maaaring masira ang kanilang formation. Subalit hindi na siya pinatapos ni Patton sa pagsasalita at kaagad na sumugod sa halimaw, at nagpakawala ng skill na Giant Slash. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake ay kaagad siyang naunahan ng Iron Giant. Dahil dito ay parehas silang hindi nakaligtas ng matanda, dahil sa skill na Pain Split ay paghahatian nila ang damage na natanggap ni Patton, na nagresulta sa kanilang kamatayan. Dahil sa nakita ay nagulat si Kim, isinisigaw na hindi niya ito kasalanan, dahil ang tanging ginawa niya lamang ay buhayin ang kanyang sarili. Nang makita ang nangyari sa kasama ay napaisip si Yoonhyuk. Iniisip na ang karaniwang target ng halimaw ang healers o ranged fighters bago ang tanks, ngunit dahil sa skill ng tank nilang si Patton na War Cry ay nagawa nitong makuha ang atensyon ng halimaw. Ngunit sa hindi inaasahang muling pagkabuhay ni Kim, muli silang naging priority target ng halimaw, na nagresulta sa pagkasira ng buong team. Habang napapaisip si Yoonhyuk, nababahala naman si Jeon kaya't nagtanong ito kung dapat na ba niyang pakawalan ang skill niyang Deadly Bow Strike. Ang skill na ito ay habang hinihila niya ang bowstring ay baba ang HP niya. Ngunit madadagdagan naman ang damage nito. Sa kasalukuyan ay 46% na lang ang kanyang HP. Pinigilan naman siya ni Yoonhyuk dahil baka masira ang plano. Sa isip niya ay hindi pa ganap ang stack ng passive skill ng assassination skill niya. Kailangan niyang makastack ng 5 beses upang mapababa ang depensa ng halimaw. Sinabi niya kay Jeon na guguluhin niya muna ang atensyon ng halimaw at ang babae naman ay panatilihin lamang ang paghila sa bowstring, dahil ang atake na lamang niya ang tanging pag-asa nila upang manalo. Habang hirap si Jeon sa paghawak ng kanyang sandata ay lumapit sa kanya si Kim at nag-alok ng tulong, ngunit pinagtawanan siya at sinabing wala siyang magagawa dahil wala siyang goblin, kaya't hanggat maaari ay wag na itong makialam dahil nagiging pabigat lang ito. Dahil sa narinig ay parang binuhusan ng malamig na tubig si Kim at tinatanong ang sarili kung bakit nakakatanggap siya ng ganitong pangmamaliit. Pero napagtanto niyang malabong matalo ng mga ito ang halimaw, kaya't sa ngayon ay hahayaan na lang muna niya ang mga ito, sigurado siya na sa bandang huli ay hihingi rin sila sa kanya ng tulong. Hindi nagtagal ay nabaling ang atensyon ng Iron Giant kay Jeon bilang target. Sinubukan ni Yoonhyuk na ibalik ang atensyon ng halimaw sa kanya, at ginamit ang Twin Blade Frenzy, at pinaulit-ulit niya ito ng 3 beses. Ilang sandali lamang ay nagtagumpay si Yoonhyuk at nakuha niya ang atensyon ng halimaw. Ngunit bago pa man niya maisegawa ang huli niyang atake ay nagkulang siya sa mana, at direkta niyang sinalo ang atake ng halimaw, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Dahil sa nasaksihan ay galit na sumigaw si Kim habang nanginginig ang boses sa sobrang inis. Sinabi niyang nagmukhang matitigas silang lahat pero tingnan daw nito kung ano ang nangyari ngayon. Nagtanong pa siya kung para saan pa niya binuhay muli ang sarili, at sinabi niyang mas mabuting nanatili na lang sana siyang patay. Dahil sa sinabi ni Kim ay labis na nagalit si Jeon, mariin niyang tinanong kung sino ba ang may kasalanan kung bakit nagkagulo ang lahat. Sinabi pa niyang sila ay napahamak dahil bumalik siya sa buhay. Habang nagsisigawan ang dalawa, umatungal ng malakas ang halimaw senyales na handa na ito muling umatake. Nagpasya si Jeon na pakawalan na ang kanyang atake. Ngunit nagtatak siya sa kakaibang kilos ni Kim, at tinanong ito kung ano ba ang ginagawa nito. Pagkatapos nito ay mabilis niyang kinuha si Jeon at tumakbo ng mabilis. Tumatalon sa huling segundo bago pa tamaan ng atake ng halimaw, at natutuwa siya delikadong pangyayari. Naisip ni Kim na napabilis siya dahil inilagay niya lahat ng 26 na unspent stat points sa speed.
Napagtanto niya rin na ang argumento niya kay Jion ay nagbigay sa kanya ng karagdagang goblin point. Nang makumpleto ang isasagawang atake ay sinabi ni Jion na nakahanda na ang kanyang arrow. Alam niyang hindi sila pwedeng magkamali dahil siguradong ito na ang katapusan nila. Nang marinig ito ay mabilis na umikot si Kim sa Iron Giant upang mahirapan itong makita kung saan magmumula ang kanilang atake. Nang makakita ng pagkakataon ay nakahanda na sanang pakawala ni Jion ang kanyang atake. Ngunit mabilis na nakapaghanda ang halimaw ng isang AoE attack, at direktang tumama sa sahig, dahilan upang magtalsikan ang mga bato sa paligid. Dahil sa dami ng mga batong nakakalat sa paligid sinabi ni Jion kay Kim na nahihirapan siyang pakawalan ang kanyang atake. Pero nang napalingon siya kay Kim ay parang namamaalam na ito at nagbabanggit na ito ng kanyang mga nakaraan. Ilang sandali lamang ay isang crack sa space ang lumitaw at lumabas dito ang goblin. Nang makita ito ay napasigaw si Kim sa galit sa goblin, dahil sobrang tagal nito bago dumating, dahil kanina pa niya ito tinatawag. Hindi makapaniwala si Jion sa nasaksihan niya, nagtataka siya kung ano ang nangyari at paano nagawang makapasok ng goblin sa raid dungeon sa pamamagitan ng pagsira sa mismong espasyo. Hindi niya maisip kung posible bang mangyari talaga iyon. Matapos makapasok ng goblin ay kaagad itong pamwesto sa harapan nila Kim upang gawing panangga ang kanyang sarili. Dahil dito ay nagkaroon na sila ng pagkakataon upang pakawalan ang atake ni Jion. Sa pagtama ng atake ay nagdulot ng 22,524 na damage sa Iron Giant, dahilang mag-crack ang katawan nito, at maging sanhi ng pagkatalo nito. Lumabas ang system message na matagumpay nilang na-clear ang hidden dungeon ng Iron Giant, namangha si Jion at hindi makapaniwala na na-clear nila ang dungeon, maging ang kanyang level ay tumaas rin, sa dating level 27 ay umangat na sa level 31, maging si Kim na dating level 31 ay umangat na sa level 34. Bukod pa dito ay wala siyang pakialam sa nangyari at ang tanging nais lamang niya ay makuha ang reward na mula sa dungeon. Matapos ang pag-clear sa dungeon ay muling nabuhay ang ibang miyembro ng Everton Guild na namatay sa labanan, at pagkatapos nito ay nagtanong si Yoonhyuk kung ayos lamang ba ang lahat. Saad ni Patton na nalalasahan pa niya ang dugo sa kanyang bibig at kung mas malakas pa sana ang boss ay mas malala ang sinapit nilang lahat. Napansin niya din na hindi pa rin humihinga si Seng Ryul, kaya't agad niyang sinabi ito sa iba. Ngunit sinabi lamang ni Yoonhyuk na hampasin niya lang ito para magising muli. Ang lubos niyang ipinagtataka ay ang ikinikilos ng ating bida, kaya't tinanong niya si Jion kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag naman kaagad ng babae ang mga nangyari. Matapos nilang malinis ang dungeon ay biglang lumabas ang isang asul na screen sa harap nila. Nakasaad dito na hindi pa rin natutupad ang kondisyon para sa promotion, dahilan para magtaka si Jion kung bakit ang pag-clear ng hidden dungeon ay hindi pa sapat na requirement para sa promotion. Tila may ideya naman si Kim sa mga nangyayari, at naalala niya kung paano siya na-promote noon matapos mapahanga ang Goblin Lord, dahil dito naisip niyang may partikular na kondisyon talagang kailangang matupad bago ma-promote sa isang hidden class. Hanggat natutugunan ang mga kailangan, maaaring makatanggap ng hidden class ang mga manlalaro kahit hindi pa nila napapatay ang boss ng dungeon, maaari rin makuha muna ang promosyon at gamitin ang kakayahang iyon upang talunin ang boss. Ngunit naisip niyang walang saysay na pagtuunan pa iyon ng pansin, sa ngayon ang pinakamahalaga ay ang makuha ang mga gantimpala. Hanggang ilang sandali ay tumambad sa kanya ang kayamanan na halos mapamura na siya sa gulat. Nang makita ito ni Jion ay sinabi niya sa ating bida na alam niyang sila ang tumalo sa pinuno ngunit nakipaglaban din ng buong lakas ang iba kaya nararapat daw na pag-usapan nilang lahat kung paano hahatiin ang mga gantimpala. Ngunit tila walang narinig si Kim at nagbago ang ekspresyon ng mukha nito na parang sinasabing wala siyang balak hatian ang mga ito. Matapos ipaliwanag ni Jion ang nangyari ay walang masabi si Yoonhyuk. Maliban sa napansin niyang kamukha ni Kim ang karakter sa Lord of the Ring na si My Precious. Saad pa ni Yoonhyuk sa ating bida na hindi nila maikakailang 2 beses na silang natulungan nito, at dahil natupad na rin naman ang kanilang layunin ay ayaw na niyang makihati pa sa mga gantimpala.
Ngunit biglang lumapit si Seng Ryul kay Kim at akmang hahampasin ito. Nang makita ito ng ating bida ay galit na galit niyang sinabi na alam na niya na ganito ang mangyayari, pinagkatiwalaan niya daw ang mga ito ngunit 2 beses pa siyang tinalikuran at pinagtaksilan. Sinabi naman ni Yoonhyuk na madali lamang para sa kanila na tapusin ito sa oras na iyon, at kung gugustuhin daw talaga nila ay matagal na sana itong patay. Sa totoo lang ay ayos lamang sa kanila kung kukuhain ng ating bida ang lahat ng gantimpala. Subalit nais niyang ibigay na lamang nito ang unique bow kay Jiyeon dahil hindi naman niya ito magagamit. Dahil sa mga narinig ay naisip ni Kim na alam na niya noon pa na ang mga unique item ay hindi na ibebenta at hindi rin magagamit kung hindi angkop sa class ng gumagamit. Hindi nagtagal ay sumang-ayon din ang ating bida. Sinabi niya kay Yoonhyuk na ang sandatang iyon ay isang natatanging kagamitan na hindi maaaring ipagpalit kaya malinaw na napakahalaga nito lalo na para sa tamang klase ng gagamit. Kaya't hindi maaaring basta-basta lamang niya ibigay ito sa kanila. Pero kung gusto talaga nila ang item ay kailangan nila itong bilhin o makipag-trade sa kanya. Habang tumatawa si Kim na parang demonyo, pakiramdam ni Yoonhyuk ay parang kaharap niya ang Tusong Goblin na nakaharap nila sa lungsod. Matapos ang trade ay hindi nagtagal ay nakuha na ni Jiyeon ang unique bow na kailangan niya. Tinanong ni Yoonhyuk ang ating bida kung saan na ba daw ito pupunta matapos nilang makalabas sa dungeon. Sarkastikong sinabi ni Kim na pupunta siya sa lugar na kung saan walang taong katulad nila. Naintindihan naman agad ni Yoonhyuk na talagang walang tiwala si Kim sa kanila. Matapos nito ay umalis na ang Everton Guild. Bago umalis ay sumalyap muna si Jiyeon sa ating bida na tila nais nitong magpasalamat. Matapos nito ay lumabas ang mensahe na ang Everton Guild at si Kim Chulso ay matagumpay na na-clear ang hidden raid boss. Naisip ng ating bida na bagamat nang hihinayang siya na nawala sa kanya ang unique na pana, natanggap naman niya ang napakainam na guwantes na maaaring gamitin ng 1 beses sa pagnanakaw mula sa kalaban, hanggat mas mababa ang antas nito kaysa sa kanya. Pero para sa ating bida, ang tunay na gantimpala ay ang mataas na uri ng bakal na kanyang nakuha. Wala ni isa man sa kanila ang nakapansin sa tunay na halaga ng bihirang metal. Ngumisi siya na parang siraulo, at sinabi ang mga item lamang na ito ang tanging kailangan niya. Kinabukasan, dumating si Kim sa Phoenix Market Area, isang lungsod na matatagpuan sa loob ng Fjorndale Region. Napalibutan siya ng mga manlalarong may mamahaling kasuutan at makikintab na kagamitan, kaya't hindi niya mapigil ang humanga at magtaka kung gaano kalaking pera ang kinikita ng mga ito sa laro. Sa isang kakaibang bugso ng emosyon, napasigaw siya na tila naamoy niya na ang pera. Ngunit mabilis ding napawi ang kanyang tuwa nang mapagtanto niyang bago siya makapagsimula ang kumita, kailangan muna niyang ayusin at i-upgrade ang kanyang kagamitan. Dahil ayaw niya na mangyari ang nakaraan na halos isang suntok lang ang kinailangan upang mapatay siya. Sa puntong yun, napagtanto ni Kim ang isa sa dahilan ng kanyang pagkatalo, suot pa rin niya ang lumang kalasag at baluti na ginamit niya noong siya ay level 3 pa lamang. Hindi lang ito masyadong luma kundi may negative defense stats pa ito. Habang abala siyang nagmumuni-muni, biglang sumigaw ng malakas ang kanyang goblin, dahilan upang mapalingon si Kim at tinanong kung ano na naman ang problema nito. Nang biglang lumitaw ang isang napakalaking halimaw sa kanilang harapan, dahilan upang mapasigaw si Kim sa matinding takot. Hindi siya makapaniwala, at napatanong sa kanyang sarili kung bakit may boss-level monster sa paligid, kaya't sa takot ay agad niyang inutusan ang goblin na protektahan siya. Ngunit biglang may isang babaeng nagsabing ngayon lang ito nakakita ng taong gumagamit ng goblin bilang isang summoned creature. Ang babae ay si Irene, level 76, isa ring summoner kagaya ng ating bida. Nang mapansin ng babae na tila balisa si Kim sa kanyang alaga ay ipinaliwanag niya na ang halimaw na si Michelle ay napakamasunurin hanggat nasa loob ng nayon. Gayunpaman lalo lamang kinabahan ang ating bida nang mapansing tumutulo ang laway ng halimaw habang nakatitig ito sa kanya. Hindi lamang siya sa halimaw na babahala kundi maging sa babae, dahil nararamdaman niya ang matinding presensya nito. Kahit hindi sila maglaban ay alam niyang wala siyang kalaban-laban dito.
na kahit ang mga malalakas na guild tulad ng Everton ay tiyak na hindi tatagal sa harap ng kapangyarihan ni Irene. Matapos nito ay sinabi ni Irene sa ating bida na ang cute naman nito, sabay tanong kung ano ang kanyang pangalan, ngunit hindi nilinaw ng babae kung sino ba ang kanyang tinutukoy. Kaya't lakas loob na sinabi ng ating bida na Kim Chielso ang kanyang pangalan, ngunit nilinaw ni Irene na ang tinutukoy niya ay ang kanyang goblin. Nadismaya ang ating bida sa narinig, inaasahan niyang sa kanyang pangalan ang tinatanong nito, naiinis niyang sinabi na hindi naman mahalaga yon, at sino ba namang mag-aaksaya ng oras sa pagbibigay ng pangalan sa isang summoned monster. Sa pagtataka pa niya, tinawag pa ni Irene na cute ang pangit na goblin, bagay na hindi niya mapaniwalaan. Ngumiti lamang si Irene at sinabing ang mga relasyong isang panig lamang ang nakikinabang ay kadalasang hindi nagtatagal. Saad pa niya na agad na tumindig sa defensive stance ang goblin nang marinig nito ang utos ni Kim na protektahan siya. Kahit hindi man lang niya ito nabigyan ng pangalan ay ipinakita pa rin ng goblin ang tunay nitong katapatan. Muling tinitigan ni Irene si Kim nang may malambing na ngiti at sinabi niyang sana ay hindi ito maging masyadong boring sa muli nilang pagkikita. Pagkatapos ay binati niya ng pamamaalam si Kim Chielso at iniutos sa kanyang halimaw na si Michelle na umalis na sila, habang ang ating bida naman ay naiwang inis na inis sa babae, dahil sobrang pakialamera nito. Matapos nito ay pumunta ang ating bida sa isang tindahan ng kagamitan, sinalubong siya ng matalim na tingin ng may-ari ng tindahan. Ang tagapagtinda ay isang NPC na kilala bilang Humphrey the Sharp-Tongued. Ay walang habas na pinuna ang suot ni Kim. Sinabi nitong literal na parang basura ang kanyang kasuutan at mas maigi pa raw kung tunay na basura ang kanyang isinuot. Galit na sinabi ni Kim na kaya nga siya naroon ay upang bumili ng mas maayos na gamit. Ngunit tinukso lang siya ni Humphrey at ipinakita ang isang matibay na metal armor, sabay sabing may halong pang-aasar na ito raw ay perpekto para sa mga kagaya niya. Nang makita ito ay laking gulat ng ating bida, dahil ang presyo nito ay nasa halos 350 gold, nakatumbas ng halos $40 sa totoong mundo. Habang malalim na nag-iisip, napagtanto ni Kim na kahit gaano kalakas ang kanyang summoned creature, kung siya mismo ay mabilis mamamatay, wala din iyong silbi. Dahil dito, naunawaan niyang napakahalaga ng pagkakaroon ng maayos na depensa, kaya't nagpasya siyang bilhin ang armor. Ngumisi si Humphrey at sinabing kahit papaano ay may magandang panlasa si Kim sa pagpili ng kagamitan, ngunit may halong pang-aasar pa rin niyang idinagdag na gamitin ito ng maayos, dahil ang armor na yon ay espesyal na ginawa para sa mga hangal na katulad ng ating bida. Masiglang isinuot ni Kim ang bagong armor at labis ang kanyang tuwa. Naisip pa niyang napakaganda ng bago niyang armor at pakiramdam niya ay mas lalo siyang lumakas. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, napasigaw siya sa inis at pagkadismaya nang mapagtanto niyang hindi siya makagalaw dahil sa bigat ng armor. Nang bigla niyang naalala ang kanyang pagkakamali, inilaan niya lahat ng kanyang stat points sa agility nung nakipaglaban siya sa Iron Giant, at dahil dito nang isuot niya ang sobrang bigat na armor, tuluyan siyang hindi makagalaw. Kaya't kinailangan ni Kim na ibenta kaagad ang armor, ngunit inalok lamang ito ni Humphrey na bilhin muli sa halagang 30 gold, sabay tinawag pa ang armor na basura. Dahil dito, napasigaw si Kim sa galit at inis, pakiramdam niya ay ginulangan siya ng isang NPC. Habang galit na galit pa rin ay napansin ng ating bida ang gintong tandang padamdam sa ibabaw ng ulo ni Humphrey, senyales ng isang bagong quest. Nalito siya at agad na nagtanong tungkol dito. Biglang nagpanik si Humphrey, naghanap-hanap sa paligid at sinabing hindi niya makita ang kanyang espesyal na pangpanday na martilyo. Nang mapagtanto niyang nawawala ito, napasigaw siya sa sobrang pagkadismaya dahil hindi na raw siya makakagawa ng kahit anong kagamitan nang wala iyon. Ngunit si Kim ay nanatiling kalmado at sinabing marami pa naman siyang ibang martilyo, kaya hindi dapat ito mag-alala. Ngunit iginiit ni Humphrey na iba ang martilyong iyon at kailangang makuha niya ito agad. Ipinaliwanag niyang ang martilyo ay naiwan sa underground waterway dungeon malapit sa pasukan ng Nayon, at mariing hiniling kay Kim na kunin iyon para sa kanya. Maya-maya,
lumitaw ang isang system message sa harap ni Kim na nagsasabing natanggap niya ang quest na pinamagatang Humphrey's Trouble. Ang gantimpala para sa misyong ito ay maaari siyang magpagawa ng baluti kay Humphrey gamit ang kanyang sariling materyales. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kim kung bakit napakahalaga ng mga materyales na nakuha niya mula sa Hidden Raid boss. Maaari pala itong gawing high-tier equipment kapag napino ng maayos. Mapanuksong ngumiti si Kim at buong kumpiyansang tinanggap ang quest. Hindi nagtagal ay dumating na siya sa pasukan nito. Mayabang niyang sinabi sa sarili na wala siyang dapat ipag-alala kung wala siyang party. Sa isip niya, ang mga kasamahan ay magiging sagabal lamang sa kanya. Kumpiyansa pa niyang sinabi na matatapos niya ang madaling quest na ito sa loob lamang ng 30 minuto. Ngunit ilang sandali lang, lumabas ang isang system message na naglalaman ng kakaibang kondisyon ng quest. Napahinto si Kim, at laking pagkabigla niya nang mapansin si Humphrey na nakasunod pala sa kanya. Galit na galit at sumisigaw na bilisan niyang kunin ang martilyo. Doon niya lamang nabasa ng malinaw ang mensahe, mabibigo ang quest kapag namatay si Humphrey. Habang nag-iisip ay nakatingin lamang ang ating bida sa NPC, sa isip niya, para siyang pinilit na magdala ng level 13 na pabigat, isang bukol na kailangang protektahan habang nasa loob ng dungeon. Habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, tahimik niyang pinag-iisipan ang susunod na hakbang. Sinabi niyang hindi naman kailangan magsabay silang pumasok sa loob ni Humphrey. Kaya't nagpasya siyang unahan ang panday sa loob at tatapusin na lamang ang misyon bago pa ito makapasok. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang bantayan o protektahan pa ito. Buong kumpiyansa niyang inisip na dahil puno na ang kanyang agility stat, siguradong mas mabilis siya kaysa sa mga halimaw dito at balak niyang mabilis na makarating sa pinuno ng dungeon upang tapusin ito. Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip, bigla siyang natigilan sa pagtakbo. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang isang abiso, sinasabi ditong ang NPC na si Humphrey ay inaatake. Nakita niyang ang panday ay nakikipaglaban na, napapaligiran ng mga halimaw, dahil sa sabay-sabay na pagsugod ng mga halimaw, mabilis na bumababa ang buhay ng NPC, ngunit sa kabila ng panganib, nagsisigaw pa rin ito ng may pagmamalaki na parang walang takot. Ipinahayag niyang siya ay ang dakilang si Humphrey. Nang nakita ito, nainis si Kim at sa isip niya ay sinabing tigilan na dapat ng hangal na ito ang pakikipaglaban at umatras na lamang, at dahil sa takot na mabigo ang misyon ay agad niyang tinawag ang alaga niyang goblin. Dahil dito, kumilos ang goblin na parang anino sa bilis, at bawat hampas nito ay tumatama ng napakalakas sa mga halimaw na umaabot sa 79,999 na naging dahilan upang agad maubos ang mga ito. Samantala, ang panday ay nagpatuloy sa pagyayabang at buong tiwala sa sarili niyang sinabi na gaya ng inaasahan, walang makakatalo sa dakilang si Humphrey. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang ating bida na halos gusto na itong sakalin sa inis, subalit pabulong na lamang itong nagrereklamo sa sarili. Ngunit biglang may napansin ang panday at mabilis itong tumakbo papasok ng kuweba. Habang nakatanaw si Kim kay Humphrey ay naisip niyang siya na lang kaya ang pumatay dito. Tutal ay para rin namang gusto na nitong mamatay sa ginagawa niya. Ngunit seryoso niyang naisip na mahihirapan siyang bantayan ito kung palagi itong susugod sa loob ng hindi man lang nag-iisip, kaya't napagpasyahan niyang ubusin na lamang ang lahat ng halimaw sa loob ng dungeon. Hindi nagtagal ay tumambad sa panday ang isang kawa ng mga halimaw, sinisisi niya ang mga ito sa pagkawala ng kanyang paboritong martilyo. Mabilis siyang sumugod sa mga ito. Ngunit bago pa man siya nakahampas ay lumitaw ang goblin na parang anino, walang habas nitong kinatay ang mga halimaw, at sa sobrang bilis ng galaw ng goblin ay wala man lang napatay ang panday kahit na isa. Sinabi ng ating bida na mas matagal itong matatapos kaysa sa kanyang inaasahan, ngunit mas ligtas kung lilinisin muna nila ang lahat ng halimaw sa kanilang daraanan, dahil sa ganitong paraan sigurado siyang mapapanatili niyang ligtas ang panday. Ngunit napansin ng panday na may kakaiba. Nagtataka, luminggalingi siya sa paligid at napagtanto na ni isa ay wala pa siyang napapatay na halimaw. Dahil sa inis, nagtanong siya sa ating bida kung bakit tila binabaliwala siya ng mga halimaw. Dahil sa inis, sinabi niya kay Kim na bago siya naging isang panday ay isa siyang marangal na mandirigma. Kasabay nito ay inactivate niya ang skill na War Cry, na labis ikinagalit ng ating bida. Dahil sa epekto ng skill, sa pinakaloob ng dungeon, biglang nagising ang mga kalansay na matagal nang nananahimik,
isa sa mga ito ay ibinuka ang bunganga at naglabas ng nakakatakot na sigaw. Sa loob ng ilang sandali lang, lumitaw sa harap nila ang mga undead skeleton soldiers na nasa level 30 at may mga hawak na espada, buong tapang na pamwesto sa unahan ng hangal na panday. Sa isip niya, dito palang nagsisimula ang totoong laban. Hindi makapaniwala ang ating bida sa pinaggagawa ng panday. Naisip niyang kung hindi ito gumamit ng skill na war cry ay maaari sanang dumaan lang sila ng tahimik. Bagamat galit at naiinis na sa panday ay wala na siyang magagawa dito, kaya't inutos niya sa goblin na ito na ang bahala, kaagad itong dumampot ng isang bato, at malakas na inihagis sa mga bangkay. Sa lakas ng kanyang pagbato, tumama iyon sa mga skeleton soldiers at agad na napatay ang lahat ng ito sa isang atake lamang. Matapos ang 3 nakakapanuyang oras ng pakikipaglaban, halos matumba na si Kim habang naglalakad sa loob ng dungeon at ubos na ang kanyang lakas. Ngayon ay nasa level 37 na siya ngunit may kapalit yun. Ang mukha niyang dati nang hindi kaaya-aya ay lalo pang pumangit sa pagod at hirap. Sa bawat hakbang, kailangan niyang sandalan ang magaspang na pader ng dungeon habang naiisip sa inis ang kabaliwan ng kasama niyang panday. Habang nagtatalo pa ang dalawa ay may narinig ang ating bida na mahinang tunog ng pag-click mula sa sahig. Nang mapansin na may panganib ay biglang nanlaki ang mga mata ng panday at sumigaw ng babala na umiwas dahil may trap. Mula sa kawalan ay bumulusok ang 3 palasong nagliliwanag at mabilis na lumipad patungo kay Kim. Nang maramdaman ng ating bida ang panganib, hindi na siya nagdalawang isip at mabilis niyang inila ang goblin upang gamitin ito bilang panangga. Nang tumama ang mga palaso sa matibay na katawan ng goblin ay hindi man lang ito nasugatan. Habang nakatayo, nagtataka ang ating bida kung anong dahilan ng pag-activate ng trap, gayong wala naman siyang ginalaw na kahit na ano. Ngunit paglingon niya, nakita niya ang panday pala ang nakatapak ng trap at tinamaan din ito ng palaso sa dibdib. Mabagal na tumutulo ang dugo mula sa sugat at sa sulok ng bibig nito, at sinisisi niya si Kim dahil hindi siya nagawa nitong protektahan. Dahil sa narinig, nanigas ang mukha ni Kim at mariin niyang pinisil ang mga kamao, nanginginig ang kanyang katawan sa galit at panghihinayang. Matapos ang lahat ng ginawa niya ay mamamatay din pala ang hangal na panday. Kaya't mabilis siyang tumakbo palabas ng dungeon na parang mabangis na hayop na sumasalakay sa bayan. Habang tumatakbo ay sinisigaw niya na sisiguraduhin niyang papatayin niya ang baliw na panday ng paulit-ulit. Sa di kalayuan, isang misteryosong tao ang tahimik na nanunood mula sa itaas. Nakatingin siya ng matalim sa direksyon ni Kim at bumulong siya na sa wakas natagpuan na niya ang ating bida. Matapos nito nakarating na si Kim sa shop ng panday habang tinatawag ng malakas ang pangalan ni Humphrey. Ngunit binati lang siya nito na parang walang nangyari, at sinabi ng panday na basura talaga ang kasuutan nito, subalit nagpasalamat pa rin siya kay Kim dahil sa pagbawi nito sa kanyang nawalang martilyo. Habang may nakakabuisit na mukha ay sinabi ng ating bida kung yun lang daw ba lahat ang mga huling salita nito bago niya ito patayin. Ngunit sa sandaling yun, lumitaw sa harap niya ang isang system notification, nagpapatunay na tapos na ang quest at matagumpay niyang naibalik ang forging hammer ni Humphrey. Ipinakita rin ang mensahe na maaari na siyang magpagawa ng kagamitan gamit ang sarili niyang materyales. Nang makita ito, naguluhan siya at tinanong ang panday kung paano nakuha ang martilyo. Dahil dito, ipinaliwanag ni Humphrey sa malamig na tono na nahulog na raw ang item matapos nilang mapatay ang mga daga. Nang marinig yun, napuno ng inis ang ating bida at tinanong kung bakit ngayon lang ito sinabi. Ngunit si Humphrey, na parang walang pakialam, ay malamig na sumagot na ang tanging dapat lang niyang ipaalala kay Kim ng paulit-ulit ay huwag nitong kalimutan na isa itong hangal. Maya-maya, sa loob ng panday shop, abala si Humphrey sa paggawa ng armor para sa ating bida. Ipinaliwanag niyang habang mas pinagbubuhusan ng pawis at pagod ng isang panday sa paggawa ng isang kagamitan, mas nagiging maganda at matibay ang kalalabasan nito. Saad pa niya na ang magagandang materyales kapag napunta sa kamay ng bihasang panday ay nagiging mas kamangha-mangha. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinahayag niya na natapos na ang isang napakagandang piraso ng kagamitan, ngunit sinabi niyang nanghihinayang siya sa armor, dahil mapupunta lang ito sa isang basura na katulad ng ating bida. Hindi naman ito pinansin ni Kim, at sinabi niya na hindi man lang pinagpawisan ang panday, kaya tinanong niya ito kung bakit sinasabi nitong importante ang pawis sa pagpanday ng sandata kung hindi naman siya pinagpawisan. Sinabi ni Humphrey na nangangahulugan daw yun na mababa lang ang kalidad ng armor, pero mas maayos ito kaysa sa kasalukuyang kasuutan niya ngayon.
Nang isuot ng ating bida ang armor, nanlaki ang kanyang mga mata sa tuwa, aniya sa kanyang isip, hindi siya makapaniwala na sa wakas ay nagkaroon siya ng kanyang unang rare armor, mas bihira pa kaysa sa mga gantimpala mula sa hidden dungeon at gawa mula sa mga materyales ng isang hidden boss raid. Habang pinagmamasdan niya ang bago niyang armor, unti-unting nagsid-atingan ang mga manlalarong humahanga sa kanya. Ngunit dahil sa sobrang pagkamangha, hindi niya ito napansin. Habang abala pa si Kim sa paghanga sa bago niyang armor ay lumabas ang system panel na naglalaman ng mga detalye ng item. Nakasaad dito ang pangalan ng armor, Rare Blue Steel Light Armor, may level 36 at 24 na dexterity na requirement, at may pagkakataong mag-activate ng isang skill. Sa sandaling yun, muling lumitaw si Humphrey at malamig na sinabi na hindi niya tatanggapin ang bayad para sa armor. Dagdag pa niya, ayaw niyang makarinig ng kahit anong pasasalamat, ngunit sa halip na magpasalamat, walang pag-aalinlangan na sinagot ng ating bida na wala rin naman siyang balak magbayad. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang isang system notification ang lumitaw at na-activate ang PK mode. Kahit na nakatayo lamang ang ating bida ay nakararamdam siya ng panganib. Mula sa likuran, biglang sumulpot ang matalim na espada, at sa bilis ng kanyang reaksyon, nagawa niya iwasan ang atake at agad na lumingon. Ito pala ay ang lalaki na nakamasid kanina sa ating bida mula sa malayo, sinabi ng lalaki ng may kumpiyansa, pinupuri ang bilis ni Kim sa pag-iwas at inakusahan siyang nang iwan ng isang dalagang halos mamamatay na. Dahil sa sigawan nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid, habang ang ating bida naman ay nagtatakang tinanong ang lalaki kung ano ba talaga ang nangyayari at kung sino ang tinutukoy nitong babae. Tinawag niya sa pangalan ng ating bida at sinabing siya ang huling nakasama ng nasabing babae sa isang party at ito ang responsable sa sinapit nito. Saad pa ng lalaki habang umaatake, huwag na daw magpanggap ang ating bida na hindi niya kilala si Catherine. Mabilis namang nakaiwas si Kim ngunit hawak na niya ang kanyang ulo sa sobrang pagkalito habang pilit inaalala kung sino si Catherine. Hanggang sa bigla niyang naalala ang dalagang nang hikayat sa kanya noon na sumali sa party nito. Ngunit kalaunan ay ipinagkanulo siya sa loob ng isang hidden dungeon. Nang maalala ito ni Kim ay sumigaw siya sa galit at ipinaliwanag na siya mismo ang naging biktima, dahil ang babaeng iyon at ang mga kasama nito ang unang nagtaksil at umatake sa kanya. Ngunit dumilim ang ekspresyon ng lalaki at sa malamig na tinig ay ipinaalam niya na habang naglalaro at malakas pa rin ang ating bida na parabang walang nangyari, ang babaeng tinutukoy naman ay nauwi sa pagiging tila isang lantang halaman, walang malay at walang pag-asang magising. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng ating bida sa gulat, tumulo ang pawis sa kanyang mukha, at hindi makapaniwala, sa nanginginig na tinig ay tinanong niya ang lalaki kung totoo bang nauwi sa vegetative state si Catherine. Habang nananatili siyang nakatigil, umuugong sa kanyang isipan ang mga sinabi ng lalaki. At muling bumalik sa kanyang alaala ang sandali sa shrine, noong inatake si Catherine ng boss monster. Kita pa rin sa isip niya kung paanong tinapakan ng dambuhalang Geiger ang dalaga. Ang eksenang iyon ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan, at naisip niyang marahil dahil sa Geiger kaya natamo ng babae ang malubhang pinsala, ngunit ang hindi niya matanggap ay sa kanya sinisisi ng lalaki ang nangyari kay Catherine. Kaya't nagpanik si Kim habang pilit na ipinagtatanggol ang sarili, sa takot at kalituhan, sumigaw siya pabalik sa lalaki, pawis na pawis at halatang nanginginig. Iginiit niyang kasalanan yun ng Geiger at wala siyang ginawang masama, sinubukan niyang magpaliwanag ngunit tila natuyuan siya ng salita at hindi na ituloy ang sasabihin. Dahil ang lalaki ay hindi interesado sa mga paliwanag ng ating bida, at nanatili ang malamig at matigas nitong ekspresyon habang dahan-daang lumapit kay Kim na may halatang layuning pumatay, at sinabi niyang hindi ang ating bida ang dapat magpasya kung siya ba ay may kasalanan o wala, para sa kanya ang mahalaga ay ang sinapit ni Catherine. At dahil doon, nasa panganib na ngayon ang tagapagmana ng Semyong Group. Matapos nito ay hindi pa man nakakilos si Kim ay biglang umatake ang lalaki at buong lakas na itinarak ang kanyang espada patungo sa ating bida, ngunit biglang may nangyaring hindi inaasahan, bagamat tumama ang espada ay wala itong kahit anong pinsalang naidulot. Napatigil ang lalaki, gulat na gulat, at hindi makapaniwala, na pagtanto niyang ginamit ng ating bida ang goblin upang salagin ang atake. Habang nakangisi ang magkamukha ay minungkahi ni Kim sa lalaki na bakit hindi na lang nila pag-usapan ito ng maayos.